Matapos makaranas ng sunod-sunod na pagkatalo sa Denver Nuggets, the Los Angeles Lakers gathered para sa maaaring kanilang final film session. Ayon kay Darvin Ham, ang mood ay medyo malungkot sa buong koponan at inamin niya na ang mga that feelings of frustration at galit ay were starting to take over. Ang Lakers ay nasa ganitong posisyon dati. Noong nakaraang season lang, they worked hard to make a run sa Western Conference Finals, only to run sa brick wall na sina Nikola Jokic at Denver Nuggets. May pag-asa pa ang Lakers na matatalo nila si Jokic noon, but they were proven wrong. Last year, tulad ng taong ito, sila ay winalis at eliminated handily ni Jokic at ng Nuggets. Noong nakaraang taon, tulad ng taong ito, nabigo ang supporting cast na magbigay ng consistency sa buong serye. At, tulad noong nakaraang taon, walang sagot si Darvin Ham sa kung paano answers on how to stop the bleeding sa kanyang team sa isang napakalaking 0-3. Sa puntong ito, ang tanging paraan para masira ng Lakers ang cycle na ito ay gumawa ng ilang malalaking pagbabago ngayong offseason. At habang maraming fans ang nananawagan para sa trabaho ni Darvin Ham, aabutin ng higit pa sa isang coaching swap para dalhin ang Lakers sa antas ng Denver, Minnesota, at Oklahoma City Thunder sa West. Ngunit sa limitadong mga asset na magagamit, ito ay nananatiling isang misteryo kung paano magagawa ni GM Rob Pelinka will be able to make any significant roster moves. In the summer of 2023, nagpasya ang Lakers na ibalik ito sa kanilang roster at made it a point na unahin ang pagbuo ng kanilang mga supporting cast, instead of going hunting for stars, tulad ni Trae Young o Damian Lillard. Pinirmahan nila sina Gabe Vincent at Jalen Hood-Schifino sa pag-asang magdagdag ng mas maraming firepower mula sa bench. At habang ang Lakers ay naging mas mahusay sa regular na season kaysa sa nakaraang taon, hindi pa rin sila nakaalis sa play-in tournament at ang kanilang mga new signings ay walang pagbabago. Sa kasamaang palad, pagkatapos makipaglaban sa Nuggets sa unang round, malabong makabalik ang Lakers sa West Finals, ngayong taon at ang organisasyon ay inaasahang gagawa ng ilang seryosong self-reflection sa mga susunod na linggo. Habang pinag-iisipan ni LeBron James ang kanyang future, magkakaroon ang Lakers ng several options to consider, kabilang ang isang senaryo na magwawakas sa buong slate sa pamamagitan ng pag-alis ni James, A. Davis trade, at kumpletong pag-aayos ng roster. Ngunit gaya ng sinabi ng pamunuan ng Lakers ng maraming beses, ang kanilang pangunahing prioridad ay ang manalo at hanggat si LeBron is playing like a star, ay patuloy na susubukan ng Lakers, will keep trying to build him a contender. Mula noong 2020 title run, ang Lakers ay nabigo ng husto sa paghahabol na iyon ngunit may kailangang ibigay this summer at magkakaroon ng ilang mga pagbabago sa isang paraan o iba pa. Whether it's Ham, D'Angelo Russell, o lahat ng kasangkot, magkakaroon ng ilang tough goodbyes this summer. Inamin ni Nikola Jokic na it's hard to play sa same team ng paulit-ulit. Nag-open up ang star ng Nuggets na si Nikola Jokic sa kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng ganoong dominant run laban sa singular opponent. Ang Nuggets are playing the Lakers sa isang serye para sa ikalawang sunod na season, at no problem taking care of business. Katulad ng last time, at sa nakaraang 10 laro, nagawa ng Nuggets na manalo sa isang mahalagang Game 3, para makuha ang nearly series-clinching 3-0 lead. The worst part, is that Jokic looks like he's hardly breaking a sweat out there. Sa average na 26.4 puntos, 12.4 rebound, at 9.0 assist para sa Nuggets, ang malapit ng maging 3 times MVP ay naglalaro ng pinakamahusay na basketball sa kanyang buhay at made the Nuggets practically indestructible. With depth, star power, at playoff experience, walang kulang ang Nuggets pagdating sa mga katangian ng isang championship-level team. Ang Nuggets ay may mahusay na well-balanced roster that not only fits well, ngunit puno ng mga players willing to play their roles. Ang mga taong tulad ni Aaron Gordon, Kentavious Caldwell-Pope, at iba pang mga role player ay madalas na hindi pinapansin ng mga fans at media, ngunit ang kanilang bahagi sa tagumpay ng koponan ay hindi maaaring palampasin, at ang Nuggets ay higit na nakakaalam na ang system must be maintained. Sa bingit ng isa pang sweep laban kay LeBron James at sa Lakers, mas naging malinaw na si Jokic ang pinakamahusay na manlalaro sa mundo at he's got the Nuggets, na mahirap talunin ngayon. Sa West, kakaunti lang ang mga teams can really challenge them,
ngunit anyone outside ng Dallas, OKC, o Minnesota ay is likely dead sa tubig in a series laban sa Nuggets. Siyempre, sa East, ang Boston Celtics ay nagtapos na may pinakamahusay na record sa liga ngayong taon at itinuturing ng marami na sila ang pinakamalaking banta kay Jokic. Kung maaari silang stay healthy at maiwasan ang avoid late game mistakes, tiyak na ang Boston ang may best chance out of anyone to take out ang defending champs.